pinagpala, no, sa buong team na ito ng We Need God. Salamat sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya. Kasama niya may bahay, Sister Dayan. Pwede tumaas na kamay, Sister Dayan. At yung kanyang anak po ayun, no, si Joji, no? Kanyang bayis ng anak. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng kanyang lingkod, mga kapatid. Si Reverend Dr. Ernest Almusara. God bless you. Mapunta dito po sa lugar ng Nueva Vizcaya kung saan nakasama namin ang nagagandahan at gwagwapuhang anak ng Diyos sa lugar ito. Amen! Tunay na po na kailangan namin ang Diyos sa Pilipinas ngayon. Kung titingnan natin, pero ang nakakalungkot, maraming taong piling na nilalayo ang Diyos sa lugar natin. Mga kongresista na party list, pinapasa sa Kongreso, natanggalin ang pagtitipon-tipon sa mga publikong lugar ang gaya nito, ang tanggalin ang paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kung titingnan natin sa mga balita, walang laman kundi mga bata, nandiyan natututong magnakaw, nandiyan kung saan nakikita natin, makailan lang nakita ko, na kala ko China lang nangyayari ito, may nasagasaan na naglalakad sa kalsada, na ayusin lang sana yung papeles ng tatay niya na namatay na sagasaan ito para punta sa PhilHealth. Instead na tulungan ng kapwa natin Pilipino ang ginawa, pinagnakawan pa. Nakakalungkot. Kailan nga sa Amerika natin, nanonood lang na sinin ng Batman. Nagsimula na nagbabaril. Naniniwala ko hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, kailangan natin ibalik ang Diyos natin. Na kailangan natin itaas natin muli ang pangalan niya. Na minsan nakala natin ang Diyos nandiyan siya lagi, pero tayo nakakalimot. Kung titingnan natin yung statistic ngayon, 11.7 million na pinanganganak tuwing taon-taon ay nanggagaling sa 11.2% na teenage mom na mga kabataan from 14 to 19 years old. Kung saan sana binubuo pa lang nila yung pangarap nila, kung saan binubuo pa lang nila yung mas dapat na gawin. Nakadalasan nito yung tatakutan namin mga tatay na marinig sa mga anak namin, Dad, I'm pregnant. Ay, nakakatakot pakinggan sa mga anak natin. Na minsan sasabihin natin sa mga anak natin, napakalaki mo negatibo, minsan ka lang gagawa ng positibo sa buhay. Sa pregnancy test pa. Ngayon, ang abortion ngayon ay 64,000 a year, na kung saan sa bawal na lugar na tinatawag natin Kristiyanong lugar. At ngayon, binababa na yung age of accountability para maikulong. Bakit? Dahil sila ginagamit ng mga sindikato para gumawa ng krimen. Dahil pag nahuli sila, binibigay lang sila sa DSWD at pinawawalan lang. And 2 out of 10 na nagsisigarilyo, alam nyo kung saan nagsisimula nag-start? 10 years old, nakakalungkot. At ang nagme-mentor na sa mga kabataan ngayon, hindi na ang simbahan. Hindi na tayo mga magulang. Hindi na ang mga eskwelahan. Ang nagme-mentor sa mga kabataan ngayon, TV, computer, Facebook, at ilan sa ating mga kabataan, si Simsimi ang hinihingan natin na mga payo. At 7 hours a day ay di-spend yung mga panunood ng TV ng mga kabataan. At pagdating ng mga, imagine nyo na, pagdating ng mga artista sa plaza, pagdating ng mga concert ng mga kahit napakamahal man yan,
Nagbabayad yan, punong-puno ang lugar, pero nakakalungkot. Winigan in the Philippines, libre na. Nagdadalawang isip pa tayo. Pero purihin ng Panginoon, pasalamat, papalakpakan nyo sa sarili nyo. Dahil inisin nyo na nandito kayo ngayong gabi. Imagine nyo ngayon nagkakalat yung 666. Ewan ko kung umabot na rin yung 666 sa text. Sa Lebesia, kalat na kalat yan. Pero marami pa rin tao ang nahuhulog sa ganitong klaseng bitag ng kaaway. Bakit? Unang-una, because of the ignorance. Hindi nila alam. Pangalawa, dahil sa kahirapan ng buhay, pumapatol sila sa kapalangot na pera para lang magpatatak. At pangatlo, bakit? Dahil tayong mga Kristiyano ay nagiging complacent. Tayo nakukontento na lang sa apat na sulok ng ating churches, ng ating iglesia. The mark of a great church, hindi yung seating capacity. It is the sending capacity na tayo patuloy na maabot. Sa taas ng anihin, hindi na nakikita yung bawat bakod na nagpapahiwalay sa anihin. Hindi na nakikita kung MLFI ka, JNT o Brethren Praise ka, kung anong church ka. Dahil sa taas ng anihin, hindi nakikita yung mga bakod. At naniniwala ako sa sama-sama nating pagkakaisa ay kaya nating buhatin ang buong Pilipinas at dalhin natin sa paanan ng ating Panginoon. Panahon na para magbalik yung apoy natin. Panahon na para ibalik natin kung ang pagkakilala natin sa ating Panginoon. Kung paano natin siya nauna nakilala. Pero habang nagtatagal, nagsusubside. Habang tumatagal, okay na tayo. Habang nagtatagal, nagiging complacent na tayo. Ayaw na natin umayo. Nakakalungkot at marami pang tao ang nangangailangan ng ating presensya para maabot at may balik sila sa paanan ng ating Panginoon. Nakakalungkot, marami pa rin ang nawawalan ng landas. Marami pa rin ang hinahanap nilang kapalaran nila sa iba't ibang kapalaanan. Sa Amerika, hinahanap nila yung kapalaran nila saan? They spend so much money na mag-subscribe sa psychic